Magpalang umaga po sa bawat isa. Amen. Mabuti po ang Diyos. Amen po. Amen. Tayo po lahat ay kinabala ng Diyos kung bakit narito tayo ngayon. Hindi dahil gusto natin, pero dahil binilog ng Diyos tayo natin narito. Ang nasabi sana sa mga pangako, yung kapahingahan ng pangako ng Diyos, hindi mo ito makukuha dahil gusto mo lang. Ganun po. Makukuha mo ito dahil sa perfectong kalooban ng Diyos. Amen. Bago ako dumako sa pag-aaral natin, papasalamat ako sa Panginoon. Alam niyo po ba na sa buhay ko, sabi ng pastor, pag ako tatay, huwag ako maging emosyonal. Tama po yun. Sa buhay ko na umiikot sa araw-araw ng buhay, nagpapasalamat ako sa Panginoon na nakilala ko siya. Marami man pagsubok na dumarating, lumilipas, pabalik-balik, paulit-ulit. Isa lang ang alam ko. Lagi mo sinasabi sa buhay ko sa sarili ko na may Diyos naman. Maraming bigat, hindi dahil ikaw ay naglulungkod sa Panginoon simple na yung buhay ko. Nagtuturo na yan dyan, matatag na yan, masaya na yan, hindi po ganun ang buhay. Kung nalaman mo lang ang pinagdadaanan ng mga nagtuturo ng salita ng Diyos, kung dumating yung time na kayo dumating sa lugar na ito, tsaka yung mauunawaan kung ano yung sinasabi ng mga nakatayo ito. Marami pong magtitiis. Amen po. Amen. Hindi nagtitiis ka dahil gusto mo magtitiis. Marami kang bagay na isasakripisyo, isusuko dahil may utos ng Diyos. Gusto mong gawin ng isang bagay, kahit hindi na nakita ng pastor, hindi ka man niya pinagbabawalan, pero dahil sa puso isip mo, ipinagbabawal ng Diyos. Kailangan mong gawin. Amen po ba? Amen. Yun po yung buhay ko araw-araw. Maraming pagsubok, maraming bigat. Natatapos, bumabalik. Paiba-iba. Pero nananatili ako sa Diyos. Amen. Yung isang bagay yung pinagmamalaki ko sa buhay ko. Dahil alam ko na may Diyos, sobrang pangirap. Kasi hindi nakakaalam. Ako yung malangan ng balon, meron akong mga anak. May mga kasama kong anak na lalaki sa buhay. Pero hindi siya pinahintulot ni Satanas na maging kagaanan ko sila. Hindi sila pinahintulot ni Satanas na maging kagaanan ko sila. Ganyan man, naniniwala ako sa panahon ng Diyos. Kaya ako na nanatili sa Diyos dahil naniniwala ko na lahat ng aking pagtitiis sa Diyos ay hindi na mawala ng kalumaan. Paulit-ulit akong dinadahas ng maraming pagsubok. Pero nananatili akong nakikinig sa Diyos. Amen. Dahil wala naman akong lakas, maliban lang sa bagay ng Diyos. Pero hindi doon nagtatapos ang buhay. Kung bakit ako nananatili sa Diyos, nangarap ako na sa dulo, makakapagpahinga rin. Amen. Kahit ito dumako sa ating pag-aaral, makipagbukas daw kayo sa aklat ng ikalawang hari. 7:1 pababa. Ang sabi po niya rito, ito yung sa pasimula pa lamang, bago pa mangyaring maganap, ay ipinahayag nito ni
Propeta Eliseo, pero may mga tao talagang likas yan. Pinusupo. Matigas ang ulo, walang tiwala sa Diyos. Ang sabi po na rito. Sinabi ni Eliseo, makinig kayo. Siya ay pinasasabi ni Yahweh. Bukas sa ganitong oras, sa may pagpasok sa Samaria, ay makakabili ka na ng isang takal na pinong harina o 2 takal na sibada sa halagang 1 pirasong pilak. Sinabi ng opisyal ng kanang kamay ng hari. Verse 359. Sabi po niya rito. Sinabi ng opisyal na kanang kamay ng hari, hindi magkatotoo yung sinabi mo. Kahit na buksan ni Yahweh ang mga bintana ng langit. Sinabi naman ni Eliseo, makikita mo ito'y mangyayari bukas, ngunit hindi mo ito matitikman. Amen. Ito'y sinasabi na ng isang propeta, pero dahil may mga tao na talagang walang paniniwala sa Diyos, pinapaniwalaan na kung ano lang yung kanilang matutunan, yung kanilang kakayanan, naniniloso po sila. Ipinapabalik dito sa salita nito ng Diyos na hindi ba man nangyayari nagbibigay na ng babala ang Diyos? Sabi niya, sinagot niya dito yung kanang kamay ng hari. Makikita mo ito yung nangyayari, pero hindi mo ito matitikman. Naalala mo nung nakaraang mga aral ko sa panahon ng pag-aaral sa buhay ni Moises. Siya ang pinilit hinirang ng Diyos upang gawing tagapanguna ng mga Israelita. Amen. Pero sinabi ng Diyos sa kanya, umakyat ka sa tuktok, tanawin mo na lang ang lugar ng Kanaan. Hanggang tanaw ka na lang at hindi ka makakarating doon at mamamatay ka na. Ito po yung sinasabi din ni Propeta Elias na makikita mo yung nangyayari pero hindi mo matitikman. Nakakalungkot po sa mga buhay natin kung bakit tayo napapatuloy sa Diyos na expect tayo ng mga bagay na gusto natin mangyari. Nakikita mo sa iba na nagaganap sa kanila, pero bakit ikaw hindi mo maranasan, hindi mo madama? Tama po. Bakit siya punong-puno siya ng pagpapala? Nagkakaroon ka ng spiritual jealousy sa puso mo. Bakit siya marami siya gano'n? Lagi siya may gano'n. Bakit ako? Naglilingkod naman ako, sumusunod naman ako. Marami tayong bakit, hiling ko ba? Bakit? Bakit kaya? Kasi, yung ating buhay. Tama nga, dito tayo sa Panginoon. Pero hindi tayo nag-ulaw ng tiwala sa Diyos. Amen po? Yun ang nagiging dahilan. Kung bakit yung nakita mo, hindi mo nalasahan. Hindi mo nalasahan yung karanyaan, yung mga bagay na pinangako sa iyo ng Diyos. Kasi lagi kang may inggit, lagi kang may tanong, lagi kang kulang sa tiwala. Ang sabi ng Panginoon sa panahon ng Moises, di ba? Nung panahon na pinalo niya yung, sabi niya, kausapin niya yung bukal, pinalo niya yung bato ng nabubukal ng tubig. Hindi mo malang ipinakita sa mga Israelita na ako'y banal. Ito sa kwento na ito ng Propeta Eliseo. Sinabi niya ng panahon yun kasi ang bayan ng Israel ay naghihirap. Naghihirap po sila. Halos wala silang mabiling pagkain, wala silang makain. So sa pagpapatuloy ng kwento, ang sabi po niya rito sa verse 3, may 4 na taong may sakit sa balat na parang ketong noon sa may pasukan ng lungsod. Nag-usap-usap sila. Bakit nakaupo tayo rito at naghihintay na lamang ng kamatayan? Kung papasok tayo ng lungsod, tiyak na mamamatay tayo sa gutom doon. Kung mamanatili naman tayo rito, mamamatay din tayo. Mabuti pa'y pumunta tayo sa kampo ng mga taga-Syria. Kung hindi nila tayo patayin, mabuti.
Kung patayin nila tayo, matatapos ng ating paghihirap. Ang nakakaalam ng mga kabataan pa, narinig ko may sakit na leprosy. Bata pa ako, hindi ko alam kung gaano tama sa akin kaisipan. Narinig ko lang yun na inaalis siya sa alipunan ng mga tao. Ibinubukod sila ng lugar. May tinatawag sila ng natala. Tama po ba yun? Doon sila dinadala. Sama-sama silang dinadala. Sila may mga sakit sa balat. Nakong tawagin na ito. At ang mga doktor na dinadala doon, dinudulit na nila kanilang buhay doon kasi alam nila na may posible na sila ay magkasakit ng ganoon. Tama po ba? Pero itong apat na ito, kung titingnan mo sa kanilang kalagayan, sila lang apat ang magkakasama. Kasi sila lang din nagkusap-kusap. Parang nakiksapwera sa sabayan. Pero sa kabila ng kanilang kalagayan, nakakasilip pa sila ng pagkakataon. Amen po. Nakakasilip pa sila ng pag-asa. Kung bakit nila pinag-uusapan na pwede silang mamatay kung sila'y mananatili, mamamatay sila. Kung sila'y pumunta, pwede rin naman silang mamatay at sa gutom. At pwede rin silang patayin. Pero hindi nila alam ng apat na ito na sila pala yung ginagagamitin ng Diyos para sa bansang Israel. Kaya yung mga taong ganyan ang kalagayan, hindi natin sila piling musgaran. Wala nang pakinabang nila. Wala nang silbihan, ganyan ang pagkatao niya. Yan po. Walang nakakaalam sa buhay pagkatao ng isang tao kung ano siya sa harapan ng Diyos. Ang sabi ng apat na ito, nagpagdesisyon sila na umalis. Maglakad po sila. Ang sabi po niya rito, kasi sinasabi nila, kung sila'y papatayin roon, matatapos na yung kanilang paghihirap. Ibig sabihin, sa kanilang kalagayan, nagdadana sila ng hirap. Wala po silang makain, Kasi unang-uli, basta Israel, wala na silang halos makain. Sagad na sila sa hirapan. Bansang Israel po yun, sila'y bayan ng Diyos, pero nagdadana sila ng paghihirap. Ang sabi ng apat, nang palubog na ang araw, pumunta nga sila sa kampo ng mga taga-Syria. Pagdating doon, wala silang ginagnan isa man sapagkat sa kapangyarihan ni Yahweh. Ang mga kawal ng Syria ay nakarinig ng yabag ng napakaraming kabayo at mga karuwahe. Dahil dito, inakala nilang inupahan ng hari ng Israel ang mga hari ng Hiteo at Egyptyo para digmain sila. Kaya tumakas sila ng magtatakip siling. Iniwan nila ang kanilang mga kampo. Ano po yung mensahe dito ng Diyos? Itong apat na lalaking walang silbi sa bayan na nakikita ng bayan na wala ng silbi. Nagkaroon sila ng pag-asa mula sa Diyos kaya naghahanap sila ng magiging solusyon paano sila mabuhay, kung paano maibsan yung kamatayan yung kanilang mga paghihirap. Hindi alam ng marami na sila pala ang gagamitin ng Diyos. Amen? Kung tingnan mo yung mga taong may sakit na yun, meron na sila makain, sila yung mapapayat. Naglalakad sila, pero bakit narinig ng mga pinuno ng mga taga-Syria na napakaraming yabang? Dahil daw sa kapangyarihan ni Yahweh. Amen po ba? Ito po ba? Amen. Napakaraming yabang. Kung tutusin, apat na tao lamang ang naglalakad na pwedeng mapapayat pa. Kasi halos na ulan. Paano walang naminakbang ng taong magaan? Wala nang bigat, wala nang timbang. Pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, narinig nila na may mga kabayo at mga karwahe. Ibig sabihin po, walang bagay na imposible sa Diyos. Amen po. Amen. Dahil ang kanyang bayan ay nagkakagutom, nagkamatay na yung kanilang mga kasamahan, mabuti ang Diyos. Yung mga taong hindi niya pinili at hindi niya hinira, binigyan niya ng takot para lisanin yung kanilang kabuhayan at ito'y mapunta sa bansang Israel dahil siya ay nagkakagutom na sa pamamagitan ng apat na taong may sakit.
Amen. Naunawaan niyo po ba? Amen. Ganun po kabuti ang Diyos. Hindi siya namimili kung sino yung gusto niyang gamitin para makatulong sa kanyang bayan. Amen. At ang sabi po niya rito, iniwan nila ang kanilang kampo, pati mga kabayo, asno, at lahat ng naroon, at kanya-kanya silang takbo para iligtas ang kanilang sarili. Wala naman silang kaaway. Amen. Wala silang kaaway. Walang mga karwahe, walang mga kabayo, kundi yabag ng 4 na taong may sakit ang kanilang naririnig. Pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, nagkaroon sila ng matinding takot. Nakuha niyo po ba? Ang kaparaanan ng Diyos, kung sino gusto niyang tulungan, sino gusto niyang pagpalain, maraming kaparaanan ng Diyos. At ang sabi po niya rito, dahil dito, inakala nilupahan ng hari ng Israel ang mga hari ng Hitiyo at Egypto para digmain sila. Kaya tumakas sila ng nagtatakip sipin. Di po ba? Yung pag-aakala nila na silang may kaaway, na hindi naman pala totoo dahil sa kagagawa ng Diyos, sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat, huwag tayo magkakala ng mga bagay. Lagi na tayo magtiwala sa Diyos na kung ano man yung mga bagay na hinihiling natin sa Diyos para magkaroon tayo ng kapayapaan sa buhay. Na hindi tayo nababalisa, wala tayong pag-alala. Dahil yung mga bagay na iniisip na ng Diyos, tingnan mo yung kalagayan nila. Ang mga taga-Israel ay naghihirap. Yung 4 na lalaking naghihirap. Samantalang may mga taga-Syria na maaluang buhay. Napakabuti ng Diyos. Kaya sa buhay natin, kung ganyan yung ating nararanasan, pag-aralan natin pagtiwala sa Diyos. Amen. Kasi ang sabi po niya rito, pumasok ang 4 sa unang tolda, kumain sila at uminom. Pagkabusog, sinamsam nila ang lahat ng ginto, pilak, at mga damit na naroon, at ito'y itinago. Binusog sila ng Diyos, no? Samantalang kung mananatili daw sila roon, mamamatay sila sa gutom at pumasok din naman daw sila sa kabayanan, mamamatay din naman sila. Pero nung sila'y lumakad, nakakain sila, nabusog sila at nagkaroon pa silang ginto, pilak, pati mga damit. Amen? Kaya yung mga taong nawawala ng pag-asa sa buhay, talunan po yan eh. Sa kanilang kalagayan na parang ano na lang. Pero, mayroon pa sa kanilang kaisipan, nakakasilip pa sila ng pag-asa sa buhay, kaya hindi naman sila pinabayaan ng Diyos. Amen po. At ang sabi niya, ngunit naisip nila, hindi tama itong ginagawa natin. Sabi ng 4 na may kapansanan. Magandang balita ito, at hindi natin dapat sarilinin. Hindi pa may maganda silang puso. Alam nila yung bansang Israel ay nagugutuman. Di po ba? Ang sabi nila, hindi natin ito dapat sarilinin. Hindi natin ito dapat ipagpabuka sapagkat tiyak na mapaparusahan tayo. Ang mabuti, ipaalam natin ito sa mga opisyal na ngari. Nagsimula na silang, di ba? Akala nila yung kanilang mga buhay doon na magwawakas. Kasi unang-una, nasa sakit sila, nakaramdaman, wala silang makain, wala sa kanilang pagsilop, dahil nga sa kanilang kalagayan. Pero dahil mabuti ang Diyos, nakikita niyo pa ba yung kabutihan ng Diyos sa buhay nila? Amen. Ano man yung kulay mo, lahit mo, kalagayan mo, nakikita ka ng Diyos. Kaya wala kang mawawala ng tiwala. Gaano man kaligat ang pinagdadaan mo, lagi mong isa sa isip, sa pagsunod mo sa Diyos, magtatapos nila. Amen. At ang sabi po nila, at lumakad na sila
Pagdating sa pasukan ng lungsod, sinabi nila sa mga bantay, "Galing kami sa kampo ng mga taga-Syria at isa mang bantay ay wala kaming dinaanan." Ang sabi ng bantay, sabi ng apat, "Ang nang makita namin ay may kabayo na katali, asno at mga tagdolda. Isinigaw naman ito ng mga bantay hanggang sa mga ibalita sa makarating sa palasyo." Nagsimula na po silang gawin kung ano yung mabuti na alam nila. Kung tutusin, pwedeng magpakabusog sila. Atin na lang ito, ganito naman yung kalagayan natin. Kung natin itago natin ito para mayroon tayo abang tayo naghintay ng ating kamatayan, ay mayroon tayo, hindi po ba? Pero hindi ganun yung ginawa nilang apat. Ang sabi po niya, nang gabing iyon ay bumangon ang hari. Kung nakarating na yung mga insight, kasi sinisito sa bawat pinuno na ganito yung nangyari hanggang sa nakarating sa palasyo. Ang sabi po niya, nang gabing iyon ay bumangon ang hari at tinipon ang pinuno ng Israel. Sinabi niya, ito po yung hari po siya, ito po yung sabi niya. Pain lang ito ng mga taga-Syria, pain. Isa rin siyang walang tiwala sa Diyos. Pwede rin kasi basta ka ba magtitiwala, hindi mo naman kilala yung mga taong darating sa inyo para magbalita ng ganung bagay. Pain lang ito ng mga Syria, taga-Syria. Sinabi niya, amen, alam nila nagkakagutom tayo rito. Yan. Alam doon ng taga-Syria, nagkakagutom yung mga taga-Israel, mga Israelita, nagkakagutom po sila. Alam ng Diyos na nagugutom sila, hindi alam ng taga-Syria. Alam ng Diyos, amen? Alam ng Diyos na nagugutom sila. Alam ng Diyos na nagugutom ka. Alam ng Diyos na hihirapan ka. Alam ng Diyos na nagdaranas ka ng hirap, mabigat. Alam ng Diyos. Gagawa siya ng paraan makarating yung mga pagpapala sa buhay mo. Ang sabi niya, alam nilang nagugutom tayo. Nagugutom tayo ito, kaya iniwan nila ang kampo at nagtago sa paligid. Pagpasok natin doon, huhulihin nila tayo ng buhay. Sa ganoong paraan, mapapasok nila itong ating lungsod. Pinoprotektahan ng hari yung kanyang lungsod. Amen po? Ganun ang kanyang kaisipan. Pero sabi ng isang opisyal, sinabi ng isa sa mga pinuno, pumili kayo ng ilang lalaki at patingnan natin kung ito ay totoo. Sabi ng Panginoon, para mainam tayo sa mundo, sigurado ka talaga, sigurado ka. Amen po? Sa buhay ito, dapat sigurado ka. Kung totoo ba yung pananampalataya mo na magdadala sa iyo sa kapayapaan, sa kaligtasan, sa kabanalan, sa lahat ng mabubuting bagay, dapat sigurado ka. Amen. Katulad sa hari, sigurista po siya kasi hindi niya kaya isang piso yung kanyang bayan. Kahit siya rin nagkakagutom. Amen po? Amen. Ang sabi po niya, sinabi ng isa sa pinunong pumili ng ilang lalaki at patingnan kung ito'y totoo. Ipagamit natin sa kanila ang 5 sa mga kabayong natitira. Israel, 5 na lang ang kabayong natitira, 5. Sa bayan ng Israel, 5. Tingnan niyo po ang 5 kabayong natitira. Natitira pa sa atin kung makabalik sila ng buhay. Magandang balita ito sa buong Israel. Kung mapatay naman sila, matutulad na lamang sila sa mga kasama nating namatay na. Tingnan mo sa ating buhay, sa buhay natin, marami pa tayong bagay na tinatangkilik, pero marami tayong pag-aalala. Lalo na yung mga pamilya ng tagapanguna sa pamilya ng tahanan, hindi kinakitaan ng mga pamilya nilang sa baba na mayroon silang katatagan. Sila pa yung nagiging dahilan kung bakit yung pamilya nila ay bumababa yung pananampalataya. Itong sinabi dito, di po ba? Ang kanilang kalagayan ay wala na. Sa buong bayan ng Israel, ang kanilang kabayo ay 5 na lang. Gagamitin sa pagsisiyasat kung ito'y totoo na talagang wala ng tao sa lugar sa kampo ng mga taga-Syria.
Kung ito'y hindi na makabalik, ituturing na lang nila katulad doon ng kanilang kasamanan ng kamatay na. Amen. Pero sa buhay natin, naalala ko nung panahon na ako'y nagsisimula pa lang sa Panginoon. Sabi ng kapatid ko, ikaw, nakakatulog ka ng walang pera? Pagbihira ka talaga manay, oo. Kaya nakakatulog ka ng wala kang pera? Kapatid, hindi pera ang nagpapatulog sa akin ng Diyos. Kahit marami kang pera, kung ayaw ka patulogin ng Diyos, hindi ka makatulog. Palakpakan natin si Lord. Ang buhay ko'y sa pagla, pero payapa akong natutulog. Dahil may pera ako, dahil wala akong pera. Kung gusto ko matulog, pag sabi ko matutulog ako, matutulog ako dahil wala akong iniisip na naman. Kasi sabi niya, yung alalahanin mo sa araw na ito, sapat na. Bahala ulit sa kanya yung kanyang kinabukasan. Palakpakan natin si Lord. Ito po, nakita niyo? Ganun yung kanilang kami, tahimik sila. Pinoprotektahan ng hari ang kanyang lungsod na hindi mapasakop ang kanyang bayan ng mga kaaway. Kaya sigurista po siya. Sigurista po siya sa nangyayari. Kaya ang sabi po niya rito, pumili nga sila ng dalawang kaway at pinuntahan ang kampo ng mga taga-Syria upang malaman kung ano ang nangyayari sa mga iyon. Nakaabot sila sa hangganan ng ilog Jordan at wala silang nakitang kaaway. Nang nakita nila damit at mga kagamitan iniwan ng mga taga-Syria dahil sa pagmamadali, nagbalik ang mga utusan ng hari at ibinalita ang kanilang nakita. Amen. Sino yung instrumento ng pagkakaroon ng ganitong pagkakataon? Di ba yung mga taong may kapagsanan? Amen. Kuha niyo po ba? Amen. Di mo dapat minamagay may mga kapagsanan, iyan pala yung gagamitin ng Diyos para matulungan ka. Ito ginamit sila ng Diyos para matulungan ang bansang Israel sa kanilang kahirapan, sa kanilang kawalan. Amen. Ang sabi po niya, nagpuntahan ng mga Israelita sa kampo ng mga taga-Syria at kinuhang lahat ang laman ng mga tolda. Amen. Kaya natupad ang sinabi ni Yahweh na may mabibili ng pagkain, isang pirasong pilak ang bawat takal, ang pinong harina at kaya'y 2 takal ng sibada. Ang opisyal na kanang kamay ng hari, ang pinagbantay sa pintuan ng lungsod. Sino yung opisyal yung nagsabi na kahit buksan daw ng Diyos ang pintuan ng langit, hindi magkatotoo ang sinabi ni Propeta Eliseo? Siya po yung nagsabi. Ang sabi po niya rito, ang opisyal ng kanang kamay ng hari ang pinagbantay sa pintuan ng lungsod nang magdagsaan ng mga tao, siya'y nakapagtapakan at namatay. Wala siyang bahagi sa pagpapala ng Diyos kasi siya yung taong ginamit na pa yung salitang magbukas ng bisig di mangyayari. Kaya yung mga nasa sa ating bibig, iingatan po natin. Amen. Amen ba? Baka yung sinabi mo sa'yo bumalik. Naunawaan niyo po ba? Amen. Mag-iingat tayo sa pag-release ng ating salita sa ating kapwa. Kasi sinabi niya rito, kahit magbukas ng durungawan ng langit, si Yahweh, hindi mangyayari ang sinabi mo. Pilokso po. Lalo na sa mga lingkod ng Diyos, lalo na sa pastor. Naalala niyo mga panahon na pinag-uusapan nila aamon ni Miriam si Moises? Di ba ano nangyari kila Miriam? Yun po yun. Ito, kamatayan ng kapalit, hindi lang pagka, ito, sabi po niya, tinapaktapakan daw po siya at namatay. Anong sinabi sa una? Magkikita mo pero hindi mo matitikman. Tama po? Ano sa sunod niyo po ba yung kwento? Amen. At ang sabi po niya rito, nagkapagtapakan at namatay tulad ng sinabi ni Eliseo, sapagkat nang sabihin ni Eliseo sa hari na bukas ay makakabili na ng 2 takal na sibada o kaya 1 takal na pinong harina sa halagang 1 pirasong pila, ang opisyal na ito ay ang magsabing hindi magkakatotoo iyon. Bukas
buksan man ni Yahweh ang bintana ng langit. Sinabi rin noon kay Eliseo, makikita mong ito'y magkakatotoo, ngunit hindi mo ito matitikman. Hello? Amen po? Amen. Ang pagkain sinasabi ko, yun ang nangyari sa natapak-tapakan siya ng mga tao at namatay sa may pintuan ng lungsod. Di ba sinabi ko kanina na marami kang nakikita na ginugusto mo. Gusto mo yan? Dinidesire yan ang puso mo. Malapit na sa isip mo makuha mo kasi may pangarap ka, pinag-ipunan mo, ano man yung mga bagay na ginawa mong paraan para makuha mo yan. Pero dahil kulang ka ng tiwala sa Diyos, hanggang tingin at pangarap ka na lang. Tama po ba? Ang kadalasan, bigot. Amen po? Maraming nalidigo. Bakit? Ang laki ng tiwala sa kanyang kakayanan. Hindi niya inisip na yung mga bagay na hindi mo kaya ay kayang gawin ng Diyos. Katulad sa kagutuman ng Israel. Ang kapangyarihan daw ni Yahweh ang nagparinig sa mga pinuno ng mga taga-Syria para makarinig sila ng mga kabayuhan at mga karwahe. Kaya sila'y natakot, sila'y nagsitakas. Ang totoo pala yung 4 na mapapayat lamang na lalaki may mga sakit ang dumarating. Tama po ba? Yung ba talagang lalaki narinig, yung yabag ng lalaki may narinig nila, o talagang yabag ng kapangyarihan ng Diyos? Yabag ng kapangyarihan, sinabi dito, kapangyarihan ng Diyos. Ang yabag ng kanilang narinig. Kasi 4 na lalaki lang naman yung dumarating, wala naman bukbo. Amen po? Amen. Oh. Kung hindi ka bang hindi binabasa ko ni nanan na po? Ang Diyos pala, kahit ano yung kalagayan mo sa buhay, kaya kang gawing instrumento ng Diyos para sa pagpapala sa iba. Amen. Hindi dahil matalino yan, may pinag-aralan, may pera yan. Hindi po gano'n. Kahit wala kang pera, pag-ihirap kasi wala kasi na makain, pinag-usapan namin, ganyan ang kamatayan eh. Pero bakit maraming tao na buhay ng panahon na yun? Nakabili ng mga ganito, nakakain sila, nakasamsam sila ng mga ginto, pila, nagkaroon sila ng mga damit. Pininabahan nila yung mga kabayo at mga asno na iniwan ng mga taga-Syria. Sino yung nakinabang? Di ba mga taga-Israel? Sa tulong ng 4 na lalaking may kapansanan, kaya sa buhay ng bawat isa sa atin, palagi natin ilagak sa Diyos yung ating mga pagtitiwala. Ano man yung kalooban ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko, lagi kang maghintay. Huwag kang magmamadali. Amen? Kasi kaya lagi nagkakamali eh. Lagi silang nagkakamali. Ay, pagkakataon ko ito, bakit mawala pa? Kung para sa iyo, nakabangga niya ng Diyos, at kung mawala, papalitan niya ng Diyos. Mabuhay tayo sa ganung kaisipan. Dahil kung may pangarap ka, sa buhay kung may pangarap ka ng Diyos sa'yo. Sinabi niya yun sa Jeremiah, diba? Sa 29 verse 11. Ang pagbabasa ng Biblia, nangangako siya, magbubulay-bulay mo araw-gabi at matutupad mo lahat ng kasadyan. Sa ngayon daw, magkakaroon ka ng kasaganaan, sinabi ng salita ng Diyos. Bakit ka nagbabasa ng Biblia? Ano yung purpose mo? Ano ba yung pakinabang mo sa magbabasa ng Biblia? Nung nabasa mo, ito pa yung plano ng Diyos, kaya para ito pinabasa sa akin na pagbulay-bulay. Ano ba ito? Kasi may pangako ko siya sa Biblia. Ito. Amen. Kung hindi mo yung nabasa, ang sabi ng hari, mga patibong lang yan ang taga-Syria. Kasi mabuligin nila tayo. Pagaman pinoprotektan yung kanyang bayan, pero ang Diyos ay pinakamabuti sa lahat. Siya ang alam mo yung mga bagay na nilalais sa buhay natin. Diba? Alam ng Diyos yung bayan ko nagmumutulungan. Yung mga tao rin, nire-reject ng bayan kasi may sakit silang nakakahawa. Katulad ng sinabi ko, yung sakit na leprosy. Yung nilalagay sila sa lugar ng kala, isineseparate sila sa karamihan. At ang doktor nagdadala sa kanila, yung kanilang sarili, ipinalagay na nila isang araw, gano'n na rin sila. Pero tingnan mo,
walang nakakaalam sa buhay mo at sa buhay ko kung sino yung gagamitin ng Diyos base sa iyong kalagayan. Palakpakan natin sa Diyos. Noon ang alam ko ba? Ganun po kabuti ang Panginoon. Kung titignan natin mabuti yung ginawa ng Diyos sa buhay ng apat na may kapansanan. Wala ba nang sabi nagpasalamat sa kanila. Pero may Diyos naman sa buhay ng apat na ito. Hindi dahil may kapansanan ka, wala ka lang kakayanan pumasok sa langit dahil may kapansanan kay mga banat na may sugat. Hindi po ganun. Hindi sinusukat ng Diyos yung ganda mo, pugi mo. Sinusukat ng Diyos yung kapasidad mo, paano ka niya magamit. Amen. Palapakan natin sa Lord. Hindi pa? Habang binabasa ko ito, sabi ko, Panginoon, salamat talaga sa Diyos. Gaano man kahigpit ang laban mo sa buhay. Higpitan mo ang hawak mo sa Diyos. Tingnan ko lang kung hindi matapos yung mga yan. Diyos po yan. Isa lang ang alam ko sa aking pagsunod sa Diyos. Isa lang. Kung ano yung mga bagay na iniwan ko mo, dahil sa Diyos, makukuha ko yun sa dulo. Ano yung bagay na iniwan mo kung sa buhay mo sa Diyos? Pagdating mo sa dulo, naroon yung iniwan mo. Itinago lang pala ng Diyos. Amen. Dapat nagkaroon tayong kaisa pa. Para hindi nakakadamdam ng pagkadugo, mga sakit, kalungkutan. Kasi ito palamutin ng Diyos. Hindi na hinahayaan habang ikaw ay sumusunod sa Diyos. Marami kang iniisip na sayang naman. Kung sana hindi ko iniwan, sana maayos na yung kalagayan. Kasi kita yun ng Diyos eh. Dahil iniwan mo yun. Patuloy ka sa akin. Yung bagay na pinahalaga mo, sa dulo nakikita mo yan. May tao pa po ba? At ang sabi mo dito sa Hebrew 4 verse 16, ang sabi po na rito. Kaya't huwag kayong mag-atuloy lumapit sa trono ng habaging Diyos upang makanta ninyo ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Sa buhay natin, marami tayong pag-aalala. Ang sabi ng salita ng Panginoon, huwag daw tayong mag-atubili. Ano ba salita ng atubili? Nagdadalawang isip ka. Minsan ko ito na-share. Bawat isa sa atin may mga tago tayong sekreto sa buhay. Hindi po ba? Na natatakot tayong malangad kasi nakakahiya. Hindi po. Mayroon akong dalawang taong pinagsabihan ito eh. Kasi mayroon siyang mga sekreto sa buhay na natatakot siyang malangkat kasi kahihiyan. Ang sabi ko sa kanya, lahat ng sekreto mo, ipatago mo sa Diyos. Kasi sinabi niya, ano man yung kanyang buksan, walang pwede magsara. Ano man yung kanyang tanan, walang pwede magbukas. Ang sabi ko sa kanila, ang lahat ng sekreto mong kinatatakutan, ipatago mo sa Diyos. At hayaan mo yung kahihiyan mo kung saan mo siyang makalimutan. Amen po ba? Ginawa niya. Di po mayapak siya. Kung ang pagbibigay ng sekreto at pag-iiwan ng mga bagay sa Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan at pag-asa tagumpay sa buhay, bakit hindi natin gawin? Yun po yung sekreto ng mga naglilingkod sa Diyos na umuunlad sa Panginoon. Nagbibigay siya ng malalim na pagtitiwala sa Diyos na lahat ng bagay na hindi niya kayang gawin, kayang ibigay sa kanya ng Diyos. Katulad ng buhay ko. Iniiyakan ako ng kapatid natin na namatay. Naawang-awa siya sa akin, lumusok ako sa kantungan hanggang kita ko yung puti. Pwede ba yan sa ilalim? May Diyos na may hawak ng buhay ko. Palakpakan ko namin.
Nakuha niyo po ba yung mensahe ng Diyos? Isa lang po ang pinapabati dito ng Panginoon. Subuhin natin. Patungkol sa hayat, sigurista po siya na baka mapahamak ang kanyang bayan. At patungkol naman sa may kapansanan, sa kabila ng kanilang kalagayan, lalo pa silang natatanaw ng pag-asa para sa kanilang mga buhay. At sa bawat isa sa atin, huwag natin i-judge sa sino naman yung tao nakita natin dahil ganyan yung kanyang kalagayan. Kasi masyadong dyan, katulad na masyadong dyan, pinakaisip na kanin nila tayo pag-uusap. Pinag-usapan to, pag-uusapan nito. Lagi sila kong tinandaan ko mula sa aking pastor. Maapektuhan ka kung ang nagchichismis sa'yo ay banal. Pero pag hindi banal ang nagchichismis sa'yo, ipagkilit-balik ako yan. Palakpakan natin sa'yo. Amen? Ay sa pagtuturo ng pastor, lagi kayo maginig para makahulog kayo ng maraming lakas. Kung ikaw ay nangihina at ikaw ay pinag-uusapan, lalo kang nalulugmok. Amen po? Kaliwag kanan. Wala naging kanan. Pero sinasabi ng Diyos. Paglasin mo kung gaano katotoo, pumayapa ka. Kung hindi totoo, pumayapa ka. Pag ang taong nag-uusap sa'yo, hindi naman walang kaugnayan sa buhay mo, at ito'y hindi naman banal. Nagaya, tinutulog sa ganyan ang buhay niya, wala na niya pagkasa, wala yung kwenta, ganito yung buhay niya. Alam mo, may Diyos. Laging ilagak sa Diyos lahat ng bigat. At magtatagumpay ka naman ang lahat mo sa buhay. Kahit kung ano ito meron sa